Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni News PH. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Po ba kayo, Senator Coco Pimentel, sa mga kapwa nyo senador? Kasi po kami nahihiwagaan na eh. Ano po ba meron sa Senado? No? Pangalawa ko nang dinigyan eh. Yung law na yung anti-terrorism law. 'Di ba? Nakipagdiskusyon sila. Sino ba yung mga tumutol sa anti-terrorism law? Si Kiko at si Risa rin. Si Risa kasi talagang ano lang yan eh. Ano-anurin lang eh. Kaya napapahiya palagi, no? Kawawa naman. Laging napapahiya. Kasi ang tanong niya, paano gagastusin? Dapat gastusin, sabi niya ni Angara. Dahil pag hindi mo ginastos yan. Okay, anyways, balik tayo rito. Meron silang, pag natatalo, ganito po yung normal, no? Ang demokrasya ganito. Magtatalo tayo sa isang panukala. Daig pa kayo ng PTA. Ang PTA, simple lang eh. Di ba? Oh, mga kapatid, anong gusto nyong maging proyekto natin sa eskwelahan? Ako sir, Mr. President, di ba? May president na eh. Suggestion ko, papinturahan natin tong room. Kasi bakbak na eh. Kawawa naman si ma'am. Ako naman suggestion ko, electric fan. O sige po, botohan po tayo. Ano po ang priority natin na project? Magdidiskusyon muna sila, di ba? Pag na pagkakasunduan, simpleng magulang po to, hindi po to binoto ng milyon-milyon. Ang bumoto po rito, mga 30 lang. Yung 30 dumalo sa PTA. Mga pangkaraniwan tao. Kung ano po na pagdiskusyon na nila, mainit ang pagtatalo. Electric fan na naman. Taon-taon na lang may electric fan. Saan na pupunta yan, ma'am? Yung electric fan, sinisira po ng bata eh. Real talk po yan. Pumunta po kayo sa public school. Hindi po ang teacher po, lumalabas po yan pag iba na subject. Yung pagitan ng teacher sa susunod na teacher, marami po nagaganap dyan. Yung mga lokong bata, yan. Kaya isang buwan pa lang sabihin nyo, ano nangyayari sa electric fan? Wasak talaga. Kayo pa. Sige. Di nagtalo-talo sila, tapos nagkasundo, electric fan. Yun po ang demokrasya. Nagtalo-talo, pag napagkasundo, ang susundin ng minority, yung majority. Majority rule po eh. Ito, napupuna ko sa Senado, nakikipagdiskusyon sila, tapos pag nagbotohan at natalo sila, iaakyat nila sa Supreme Court. Hindi ba kayo marunong nung collegial na boto? Bakit pa kayo sumasali sa mga nakikipagtalo pa kayo? Pag natalo pala kayo, natalo po kasi, binigyan po ng majority, hindi po na paniwala ni Coco Pimentel yung majority na dapat tanggalan yung presidente ng intelligence fund. Yun lang po muna. Yan lang po muna yung inaano ko, yung pong konsepto ng, wala kayong concept ng democracy, yung rule of majority. Di ba yung ATL, yung anti-terror law? Nung natalo sila, inakyat na naman nila sa Supreme Court. Talo pa rin. Hindi ako bilib sa mga senador na ganyan. Pag natatalo kayo, nagsusumbong kayo sa iba. Igalang nyo yung boto ng mga kapwa nyo senador. Okay. Ikalawa. Bakit nyo tatanggalan yung presidente ng intelligence fund? Ay, eto muna, pangalawa muna, ito yung punto ko. Matagal ka ng senador eh. Senator Coco. Ang tagal mo ng senador. Di ba? Naalala ko, prinotesta mo pa si Zubiri. Nagtatalo kayo kung sino pan-12 sa inyo. Nireklamo mo si Zubiri at ikaw yung lumabas na pan-12 talaga. Napilitan si Zubiri na mag-resign before na ilabas ng yung tunay na resulta. Ang tagal nyo na. Bata pa ako noon eh. Yung pagtatalo na yun. Matagal na kayong mga senador.
Wala akong nabalitaan na kinwestiyon mo yung intelligence fund ng mga dating pangulo. No? Bakit ngayon lang? Anong meron ngayon? Bakit ngayon mo gustong mawalan ng intelligence confidential fund ang Pangulo ng Pilipinas? O ikalawa, totoo ba yung sinasabi nila na dahil ang Pangulo ano yung sinasabi nila? Civilian. Ipaubaya na lang yan sa mga military, sa DND, sa nangangalaga sa security. Kaya nga mali yung konsepto na yan. Alam niyo kung bakit? Tignan po ninyo. Ang nagpaliwanag niyan si Pangulong Duterte. Walang confidential at intelligence fund si Pangulong Marcos. Halimbawa, tinanggalan nyo. Saan siya aasa ng intelligence? Sa mga general, sa mga DND. Alam niyo po ba, hindi po ba niyo nababalitaan na marami pong pangulo ng iba't ibang bansa nakukudita sila? Karaniwan po pag sinabing kudita, sino po yung namumuno? Mga general. Kaya ano kudita sa Myanmar? General po yan. Kung wala kang sariling intelligence, ikaw presidente, paano ka na? Nasa mercy ka lagi ng militar at mga kapulisan dahil sila may intelligence, hindi mo malalaman eh. Nagpa-plot na pala sa'yo yung mga militar at mga pulis. Wala kang kamalay-malay. Bakit? Wala kang intelligence eh. Sa kanila ka lang umaasa. Alangan naman fidan kanila na meron pong pagtatangka yung general namin, pinagtatangkaan kayo. Hindi po pwede yung ganun. Hindi po pwede, naaasa lang kayo dun. Yung presidente. Magiging sunod-sunuran siya sa kagustuhan ng mga militar at pulis. Kung ano pinid sa kanya, yun na yun. Hindi ko sinasabing merong koplat, no? Pero paano po yun? Pag may binabalak yung mga militar, paano niya malalaman? Sa militar lang siya kumukuha ng intelligence. Kaya imposible po yan. That is the most impractical na pwede niyong isuggest sa Pangulo na siya ay mawalan ng sariling intelligence. Kahit nga yung pangalawang Pangulo, dapat may intelligence din eh. Di ba? Halimbawa, alam niyo po ba yung pangunahing trabaho ng pangalawang Pangulo? Humalili bigla. Alam niyo ibig sabihin ng humalili bigla? Once na may nangyari, knock on woods, hindi si Pangulong Marcos, kahit sinong Pangulo, once na aksidente, sumabog yung eroplano dahil sa biyahe, halimbawa, hindi pwede po yung mga vacuum of leadership. Dapat automatic. Nabalitaan mo sumabog yung eroplano, nanunumpa na yung pangalawang Pangulo. Hindi po kinakailangan magbotohan. Kaya nga may rule of succession. Dahil hindi po pwedeng nakahang yung isang bansa na walang leader. O halimbawa, tinanggalan nyo na intelligence fund si Inday Sara Duterte. Wala siyang kamalay-malay sa nagaganap sa kapaligiran. Ang pangit po. Mahirap po para sa isang leader ng bansa na wala siyang kamalay-malay sa kapaligiran. Papalit siya kagad. Again, nasa mercy na naman siya ng mga militar police. Kasi tinanggalan nyo na intelligence. Dapat laging may intelligence pa. Sabi di naman totoo yan, wala namang pagtatangka. May sarili kang intelligence. Kasi hodang hindi mo magamit yan kasi hodang wala nagtangka. Nakudita o kung ano pa man. Kasi hodang ang pangunahin mo rin source yung militar at police din. Dapat may sarili ka pa rin dahil kahit hindi nagkaroon ng kudita, at least handa ka kung ano man ang mangyari. Tama. Yan po mas maganda. Mas maganda na may baon ka kaysa nangailangan ka. Tama. Wala ka. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.